What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Muli ang inyong online teacher, Sir Franco. Ngunit hindi tayo ngayon magdidiscuss ng panibagong topic sa Strengthened Senior High School Curriculum Subjects. Ating tutuklasin ang nilabas na DepEd Order Number 9 Series of 2026 o ang Guidelines on the Implementation of the Three-Term School Calendar in Basic Education. So, ngayong araw nga nang nare-record ko na to ay nag-release na ng guidelines at ng budget of works ang DepEd para sa mga subjects na i-implement under the new school calendar which divides now from previous 4-quarter into 3-term school calendar na. So, medyo na-preview ko na yung mga files na in-attach ng DepEd tungkol sa magiging budget of works. Pero hindi pa siya masyado nakikita pang mabuti kung ano nga ba yung magiging hatian kasi nga from 4 quarters, paano hinati ng DepEd ang mga subjects into or yung mga content ng subject into 3-term na lang. So, ang focus natin ngayon is sa subject na science kasi nga science yung tinuturo ko. So, di ba sa science kasi, ang nakasanayan na natin simula nang in-implement yung K-12 curriculum, bawat quarter ay nagkakaroon ng iba-ibang mga strands na tinuturo. So, halimbawa, sa first quarter, chemistry, second quarter, biology, third quarter, physics, then fourth quarter, Earth and Space. So, yun ay sa grade 7. And then sa grade 8, may iba naman yung first quarter niya. Parang ang pagkakaalam ko dati, physics yung first quarter. Then second quarter is Earth Science. And then third quarter ay chemistry. Then fourth quarter ay biology. So, iba-iba yan per quarter. So, ngayon, titingnan natin paano na hinati ng DepEd ang curriculum sa science ngayong 3-term na lang siya. Parang may tinanggal ba o may mga kinompress or may mga pinagsama sa isang term. So, tingnan natin ngayon yung pagkakaiba ng matatag curriculum guide sa nilabas na budget of works ng DepEd para sa science 7 to 10. So, dito muna tayo sa science 7. Okay, so sa Science 7, ito yung curriculum guide under ng matatag curriculum. So, sa first quarter, ito yung mga competency. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 competencies under the first quarter of the curriculum guide for matatag curriculum. Ito yung currently ini-implement for first quarter. Pero ngayon ay 3-term na. So, tingnan natin yung bago dito under sa binilabas na 3-term budget of work or BOW for learning competencies for Science 7. Okay? So, tingnan natin kung same or may binawas o may dinagdag. So, paano? So, dito ay yung week of implementation and then learning competency. So, sa week 1 to 3, we have recognized scientists use model to explain phenomena that cannot be seen or detected. Particle model of matter. Particles are constantly in motion. Tingnan lang natin mga keywords. And then, arrangement, spacing of and relative motion of particles. And then, changes in the state of matter. So, yan daw yung i-implement for week 1 to 3 ng term 1 for Science 7. So, tingnan natin yung kung meron bang pinagbago sa first quarter. So, ito rin yun. Okay, so ito yung competency 1 to 5 ng first quarter sa matatag curriculum na original. Okay. And then, we have here competency 6. Follow appropriate steps of scientific investigation. Tingnan natin sa grade 7. O, yun ay 4 to 5, weeks 4 to 5. Then, make accurate measurements. So, tingnan natin kung andito pa rin yun. Okay, so ito pa rin siya sa matatag curriculum. Then, identify the role of solute solvent. Express quantitatively amount of solute. Okay, factors that affect solubility of solute. Okay. Okay, so ito yun. Okay, so andun pa rin siya sa week 6 to 8. Okay, and then demonstrate
Identify solutions which can be found. Demonstrate proper use and handling of science equipment. Ito siya. So, andun pa rin naman. So, week 6 to 8 siya. Then, we have here, week 8, the compound microscope. So, I guess, ito ay hindi na part ng chemistry. Parang sa biology na to. Sa second quarter. Tama. Okay, so, identify the parts and function and demonstrate proper handling and storing of compound microscope. So, dati siyang second quarter. So, ngayon, i-discuss na rin siya for first term of Science 7. So, nilipat na. Ano pa rin naman siya? Nasasabi pa rin naman na related pa rin dito sa first topics na inilatag dito sa first term. Okay. Okay, so ito talaga ay parang ano to, kumbaga sa music video reaction, unang-unang beses kong mababasa at makikita. Kaya one-time recording lang to, so hindi siya practiced. Ano? And then we have weeks 9 to 11, plants and animal cells. So, tingnan natin sa original, sa matatag curriculum. Okay, asan na? Okay. Yan. Okay, so proper techniques and identifying parts of a cell. Okay, so dun siya kinuha. Okay. So, yun yung okay. So, hanggang week 11 yung first term natin. Okay, so may mga nakalagay din ditong suggested activities and suggested performance tasks. Okay, so pumunta na tayo sa second term. So, kadugtong pa rin to ng biology. We have mitosis and meiosis, fertilization, sexual reproduction. Okay, so tingnan natin sa matatag. Ayun siya. So, we have, cell division, okay, meiosis, mitosis, and sexual reproduction. Okay, so andun pa rin. Okay, so we have identify the trophic levels. Okay, so one time pa lang nakapagturo ng grade 7 for ng ano lang na to sa nung second quarter as a reliever teacher. Okay, so tapos food pyramids. Ayun siya. Biosphere, trophic level. Okay, so parang di na siya masyadong i-detail pa dito yung trophic level. Ayun pala, identify the trophic level. Describe trophic level dito. Use examples of food pyramid to show energy transfer. Okay, so yun yung nasa second term. And then, ito pala, ang binabasa ko pala kanina is the content standard. Pero ito yon week 1 to 3, cell production. Then, week 4, level of biological organization. Week 5, trophic level. And then, week 6, transfer of energy. Tapos biglang may physics. So, ito lang. Dito siguro hindi siya masyadong related. Unlike this una, masabi pa naman natin medyo related yung microscope dun sa chemistry. Pero dito biglang nagkaroon ng physics. So, yung physics kasi ay pang third quarter pa ng grade 7. Pero dito na siya sinama. So, week 7 to 9. Parang kasing meron din namang hati yung bagong curriculum natin sa term. Meron tayong summative assessment, teacher-made summative test 1, then teacher-made summative test 2. Okay. And then, bago pumunta ng term exam. So, tatlo siya. So, merong summative test muna. Siguro ito yung batch na to for the first summative test. And then, tong physics ay for the second teacher-made summative test. Then, sa kabuuan, magta-term exam. So, we have balance and unbalanced force. Nandito yun sa third quarter ng grade 7. Okay, so, ayun, balance and unbalanced force. Yun iba lang yung wording, pero parang yun pa rin naman. Ayun pa rin, okay. Then, draw a free body diagram. Identify that when forces are not balanced, they cause changes. Okay, so ito pa rin. Same lang din yung statement. Okay, so week 10 to 11. So, 11 weeks nga per term. Motion, displacement, and velocity. So, we have, displacement, velocity, okay, heat, conduction, convection. Okay, hanggang sa velocity lang. Hanggang dito lang. So, I expect itong susunod yung sa may heat temperature sa final term na. Sa third term. Okay, so heat transfer. So, week 1 to 4, itong mga competency na to ay nilagay na sa final term. O sa third term. Okay, I don't know kung may tatawag silang prelim, midterm, final term. Kasi nakalagay lang sa budget of work na to, term 1, term 2, term 3. Okay.
Then, saka pumasok si earthquake. Okay, so I guess di siya masyadong related din dito. So, mahaba siya, weeks 3 to 8. Earthquake and system models. So, tingnan natin, nasa fourth quarter yun ng grade 7. So, ito siya. Geological fault, fault finder, epicenter. So, ayan yun. Okay, and then weeks 9 to 11, Sun's influence and Earth system model astronomy. Okay, so ayan yun. May ITCC pa rin. Okay. So, ganun. Kumbaga, so may mga halo na, no? So, first term, we have their chemistry and biology sa microscope. And then, second term, we have it there yung cells, and then meron pa rin yung sa may mga reproduction, and then biglang sinama na dun si physics. Then sa third term, yung heat transfer sa physics, and then yung earthquakes, and then the sun and earth and system models. So yun yung bago ngayon dito sa grade 7 science, kung paano hinati-hati under the 3-term budget of work. Okay, so let's proceed naman sa grade 8 science. Okay, sa grade 8, una dito ang life science. Okay, sa matatag curriculum. Dati kasi, nung di pa naman matatag pang third quarter, itong, or fourth quarter yata yung life science sa grade 8. Okay, kasi nung nag-practice teacher ako, yun yung huling turo ko ng grade 8. Okay, so we have first quarter organ system, secretion, digestion, sa digestive system. And then, okay, so we have excretion, plant organs. Okay, tignan natin yun sa grade 8. Budget of work. Okay, so yun nga, organ system, plant organs, week 1 to 2. And then heredity, week 3. Pa yung sa ano to, genotypes and phenotypes, Punnett square. Okay, so yun. Then we have taxonomic classification, yung mga kingdoms, class, yan, pinag-aaral sa grade 8. Okay, so yan, classification. Okay, then photosynthesis, respiration, and cycles, mga cycle, biogeochemical cycle, 6 weeks to 9. Okay, so yan. Then 10 to 11. Okay, so sa week 10 to 11, pumasok na yung chemistry. Okay, so we have atomic model and subatomic particles. Okay, so yun lang, medyo wala siyang kinalaman dito. Okay, so at medyo mahaba tinake ng ano kasi ang grade 8 talaga, ang daming topics sa biology, no? Weeks 1 to 9, then 2 weeks lang for this. Okay, introduction na lang naman to sa chemistry. So, konti lang kinuha. Okay, so second quarter kasi yun. Okay, so we have there atomic model and then the parts of an atom, structure of an atom. So, siguro week 1 to 5, ayan, for first summative test, and then second summative test is 6 to 11. Okay, so ayan, may mga suggested activities, mga to, no? Then mga suggested performance tasks. Then second term, okay, kadugtong ng chemistry, elements and compounds. Okay, periodic table, okay, tama, yun para sa chemistry ng grade 8. The arrangement of the periodic table. Week 6, distribution of continents. Ayun, maikli lang pala chemistry ng ng grade 8. Okay, so week 1 to 5 siya. Okay, pero mahirap-hirap din yung topic na to, no? Calculate the number of protons, electrons. Okay. Okay, tapos biglang week 6 ay earth science na. Okay. Yun, so we have sa matatag, ayan, identify proportion of earth is covered with water, volcanic eruption. Okay. Nandiyan ba yun? Okay, distribution of continents, ayan, volcanic eruption. Dati yung volcanic eruption sa grade 9 eh. So, original K-12 curriculum, pero nasa grade 8 na rin siya. Okay, shape of a volcano cone to its composition. Okay, oceanic crust, continental crust. Okay, so ayun pa rin sa matatag curriculum. Then typhoons, yes, sa grade 8 to, hindi. Okay, pero mukhang sa final term na siya, sa volcanoes lang. So, continents and then volcanoes. So, ito maganda yung pagkakahati. So, week 1 to 5, pwede yan for first summative test. Then 6 to 11 for the second summative test. Then sa third term,
ng grade 8 science, ayun pa lang yung typhoons, tides. Okay, week 1 to 3, maikli lang. Okay, so yan yun. Earth, Sun, and Moon. Then sa fourth quarter kasi ng matatag, we have I guess, Newton's law of motion ito, saka circular motion. Okay, so distance and time. Okay, circular motion, yan. Then kinetic and potential energy. Okay. So itong kinetic and potential energy, parang dati siyang pang grade 9 kasi naghawak ko ng grade 9 last time, di ba siya matatag. Meron din dong kinetic and potential energy, work and energy, mechanical energy, yes, nasa matatag yun, ito. And then, mirrors, okay, so mirrors, parang dati siyang pang grade 10, o baka introduction lang, plane and curve mirrors, okay. So, dito naman, mas marami pa rin yung physics. Okay? So, weeks 1 to 3 lang yung sa earth science na naiwan dun sa So, ganun. Nakikita ko na yung pattern ngayon. So, combination sa bawat term. Wala pang term na soul for biology, soul for chemistry lang, soul for astronomy, kundi may mga halo talaga. Kasi, hindi talaga magkakasya kasi dun sa may calendars. Pero, wala namang tinanggal dun sa mga competencies. O sana nga lang matapos. Kasi minsan nagiging problem yan ng mga teachers, yung hindi talaga natatapos, yung competencies. Kasi maraming activities na nakakasabay, pero ngayon ang goal nga, meron na lang dates or weeks, parang 2 weeks bago mag-end yung term, doon na nakalagay yung mga activities. Okay. And then we have grade 9. So, grade 9, physics ang una. Dati ang una sa grade 9 ay biology, heart and lungs, climate change, ganyan. Pero ngayon ay physics na ang una. Ang physics dati ay pang fourth quarter. Okay, so ito ngayon yung bago na i-implement ng mga teacher kasi yung grade 9 na ngayon ang matatag. So, currently 7 and 8, tapos ngayon pa lang papasa grade 9. Tapos parang inano na rin sa grade 10 ngayon, sabay-sabay na lahat na magmamatatag. I'm not sure pa. So, we have here inertia. Okay. So, dati ito kasi pang grade 8. So, nilipat siya sa grade 9. Okay. And then, acceleration, force, mass. Ang grade 9 physics ay projectile motion, uniformly accelerated motion, momentum. Yan siya. Pero sa matatag, iba na pala siya. Okay. Electricity. Pang grade 8 to dati. Walang electricity sa grade 9 na original curriculum. So, tignan natin sa grade 9. Okay, ito ngayon yung budget of work for first term sa grade 9. So, yun. Newton's laws of motion, then electric currents. Weeks 1 to 5. Okay, maayos yung pagkakahati ng physics. Okay, so ito na pala ngayon yung pang grade 9. Dati kasi ay projectile motion. Medyo mahirap-hirap grade 9. And then, pati yung mga wavelengths. Dati pang grade 10 ito, yung mga types of waves. Okay. Radio wave, yan, mga gamma rays, pang grade 10 yan. Okay, so nandito na siya nakalagay. Week 3 to 5 sa matatag. Matatag pa rin ba ginagamit? I guess strengthened senior high school, strengthened curriculum na ata. Parang ganun. I'm not sure pa. Or enhanced ba? Hindi na yata matatag yung gamit ngayon. Then we have plate boundaries. Pang grade 10 to dati. Ang earth science dati ng grade 9 ay climate change. Okay, climate change and factors affecting the climate of an area. Ito pang grade 10. So, nasa grade 9 na pala siya ngayon. Okay. Okay, so we have, ayan, yung how the continents from supercontinent na nag-split. Pang grade 10 yan dati. Plate boundaries, convergent, divergent, and transform boundaries. Fossils for dating the age of rocks. Geologic time scale. Ito ay dinidiscuss sa Earth and Life Science na tinuturo ko currently, pero ngayon mapapalitan na nga. So, ginagay na siya sa grade 9. Okay, so yun naman ay sa weeks 8 to 11. 3 weeks. So, hot. So, we have here the layers of the Earth. So, andyan yung lithosphere, asthenosphere, meteoroid, asteroid, dwarf planets. Ayan ay dating pang grade 8. Okay. Andito ba yun? Okay. So, yun ay ilalagay na sa final term, sa third term. Itong mga solar system and beyond. So, dito hanggang Earth Science Lab talaga. Okay. So, nandun siya sa third term.
Second term rather, okay? Wala. Oh, nawala. Okay. So, ito kasi yun eh. Oh, meteor showers. Okay, comets, meteor, asteroid. Andito lang ay yung sa Earth lang. Walang astronomy. Okay, so tingnan natin. Baka nasa ibang part pa. Kasi ang umpisa kagad ng second term ng grade 9 ay DNA replication and mutation, which originally is grade 10. Okay, ang grade 9 science biology kasi ay yung non-Mendelian patterns of inheritance, X-link, codominance, complete dominance, mga ganyan. So, nilipat na pala siya rito. Okay, so tingnan natin. So, ayun yun. DNA, RNA, mutation. Okay. Then, biodiversity and endangered species. Okay, so nasa grade 9 pa rin siya. Talagang nasa grade 9 din yan dati. Yung population density, mga ganyan. Endangered endemic species. Okay. Vulnerable. Then, types of ecosystem in the Philippines. Okay, so we have tropical rainforest swamp estuaries. I remember, ito ay tinuturo ng grade 6. Okay. Kasi although ng grade 9 din naman biodiversity ang pinag-aralan, pero parang wala naman talaga yung mga specific na ito. Okay, sa grade 6 yan yung types of ecosystems. Okay, so ito yun. Then pollution. Okay, so mukhang wala dito yon. So nasa third term, tingnan natin. So yung kanina, no, wala yung mga comets, asteroids, ganun. Baka nasa last term. Okay, so wala. Wala na rin yung, yun nga yung pollution something. Hindi. Parang ito na siya pala. Pollution. Okay. Okay, so yun pala siya. Okay, so yun. Nakita ko na. Pero yung sa may wala. Okay, so sa fourth quarter ng grade 9, mukhang sosolohin niya ang third term. Okay, so we have investigation and chemical bonding. So, chemistry. Yes, sa grade 9 yung chemical bonding. Okay. Outer shell, valence electron. Okay, so mahirap kasi talaga ito i-discuss. I guess talagang sinolo niya yung last term na to. Ionic covalent. Okay, so andyan yun. Week 4 to 8. Okay, so ito yun. Siguro ions, formation of ions. Okay. And then, chemical bond, metallic bonds. Okay, grade 9 talaga yun. Then, valid and reliable investigation chemical bonding. Okay, so ayan. Investigate properties. Ayun, so yun siya. So, dito lang, sa grade 9 lang nagkaroon na solo ng isang strand yung isang term. Well, mahirap naman talaga yung chemistry ng grade 9. Kaya lang, parang nawala na pala dito yung organic compounds. Okay, variety of organic compounds, yung naming of organic compounds, yung mga alkene, alkyne. Okay? Pero wala talaga yung comets, asteroids, something. Tigbalikan natin. Wala talaga. Earth na lang talaga. So, tinanggal nila. Pero baka naman nilipat sa grade 10. Kung hindi naman, pwede namang isingit na lang yun sa discussion. Pwedeng integration. Okay, wala talaga yung Earth and Beyond. Or kung baka ano ko lang, baka nakita nyo. Baka ito na yun. Space technologies. Pero hindi na specific yung kanina. Asan yung kanina sa may, sorry ha, wala talaga itong edit. This is, has no script. Wala tayong script dito. Ano na yung distinguish among comets, meteoroids, asteroids, and dwarf planets. Okay, so ano nilagay dito? Ayun. Okay, so na-mislock ko lang pala. Ayan siya, space technologies. Okay. So, talagang nilift siya mula dun sa CG ng matatag curriculum dito sa bagong curriculum natin. Hindi naman siya, actually, hindi naman siya bagong curriculum, hindi bagong calendar lang kasi nagkaroon nga tayo ng 3 term na lang na calendars. So, sa ngayon, grade 9 lang yung may solo na strand for fourth quarter, which is atong DNA. Okay.
Okay, so while I'm scrolling down here, ngayon ko lang nalaman na may iba-iba palang version. So ano kayang gagamitin dito sa grade 9 talaga? Okay, so wait, tignan natin tong isang version na to. So kanina talaga wala yung space and technology na yon, tas solo talaga ng fourth quarter. Pero dito sa baba, meron pala siyang version 2. Okay, so DepEd, in-upload yun na to, pero ano talaga dito? Okay, tingnan natin itong version 2 nila. So we have ganun pa rin, mix 1 to 2, Newton's law of motion, electric current, plate boundaries. Okay, parang parehas lang naman. And then, second term, structure of the earth, origin of solar system, space technologies. Kanina wala ito. Biodiversity, types of ecosystems. Siguro ito na yung mas accurate na. Then, sa sa third term, ayun, hindi na solo ng chemistry. Siningit bigla dito yung DNA replication na dun sa version 1 kanina, nandun siya sa second term. But I guess ito na yung as accurate kasi andito na lahat yung mga hinahanap natin kanina. So meron pala siyang version 2. Okay, pero sa grade 7 and grade 8 kanina wala. So kaya nagtaka ako bakit 36 pages siya kumpara dun sa grade 7 natin 11 pages lang, then sa grade 8 din ay 10 pages. Okay. So yun, yan sa grade 7, 8, 9 and last grade 10 na tayo. Okay, so tingnan muna natin gano'ng kadami page, baka mamali tayo. Okay, 13 pages. I guess wala na tong version 1 and 2. Ayun, meron din siyang version 2 and version 1. So dito na tayo sa version 2. Baka ito na yung mas accurate. Okay, so we have the tag curriculum under grade 10 science. Okay, first quarter, plate tectonics, global climate. Okay, so ito yung dating pang grade 9, yung global climate phenomenon, climate change. Okay. So, andito siya sa first term. Okay, grade 10 science. Pero ang nakalagay dito ay acid-base, chemical reactions. Why that? Ang first quarter dito, baka yung version 1, tingnan natin. Okay. Chemical reactions din. Okay. So, what's the catch here? Baka ito yung naka-base pa sa original. No, projectile motion, grade 9 na yan eh. Okay. So, dito, chemical reaction, chemistry ang una. Acid, base, salts. Hindi pa pang grade 7 to or grade 8. Types of chemical reactions, yes, sa grade 10 yan. Combination, decomposition, and then chemical equation, rate of reaction, yes, pang grade 10 din. Okay, pero ang first quarter dito sa grade 10 ay Earth and Space. Okay, so tignan lang natin dito sa chemistry. Second quarter, physics. Third quarter, ayan, chemistry. Ayun. So, yung third quarter dito sa matatag, ginawa ng first quarter dito sa bagong budget of work. Pero parang hindi naman yung mga competency. Describe important reaction. Explain how important types. Okay, so yun. So, weeks 1 to 7 ay chemistry. Then, week 8 ay biology, homeostasis. Okay. Feedback mechanism. Okay, yes, pang grade 10 to. Yes, original curriculum ng grade 10 na hindi pa matatag. May homeostasis talaga. Okay, feedback mechanism. Evolution, okay, pang grade 10 pa rin siya. Okay, yung mga sources of evolution. Okay, so yan yun. Kaya lang yung na pagkakasunod-sunod, iniba nila. Then we have second term, ecosystem carrying capacity and biotechnology. Okay, grade 10 pa rin talaga yon. Ayan. Sa matatag. And then we have factors affecting the ecosystem's carrying capacity. Asa na yon? Okay. Parang andito yun sa una kanina. Medyo nakakahilo ah. Kailangan talaga natin ditong mag-aral ng mabuti ulit. Carrying capacity, wala. Okay. Kaya message kasi yun eh.
Participate in class environmental, biotechnological. Okay, naging global climate phenomenon, global interaction, global climatic phenomena, El Nino, pang grade 9 yan dati. Okay, so asan yun dito? Earth science yan. No? Global climate phenomenon. Okay. Ito siya. Yung pang last kanina dito sa first quarter ng matatag grade 10 ay nilagay naman dito sa last nung term 2, second term. Okay, medyo mix up sa grade 10 ha. And then, third term. Okay, so we have here plate tectonics. Ito yung kanina dito. Ayan. Projectile motion na dating pang grade 9. Biglang physics. Himalayas and Andes. Andito ba yun? Okay, andito pa rin. Momentum and collision. Pang grade 9 dati yan. Okay, projectile. Mainam naman na nalipat sa grade 10 kasi mas mahirap talaga yung grade 9's physics dati sa grade 10 physics dati. Okay, so ayan, momentum. Then, power plants, yes, pang grade 9 din yan dati. Electric motors, generator, grade 10 talaga yan dati. Saan yun? Okay, so wala. Bigla kasing yun na, projectile motion. Baka sa final term. No, yun ay final term eh. Oh my gosh. Bakit iba-iba? Okay, plate tectonics, projectile motion, momentum collision. Week 7 to 11 na agad siya. Okay, so anong mga nawawala? Sabi natin. Okay, global climate. Ang hinahanap natin itong sa may generation of electricity, electrical devices. Okay, kung paano siya na generate. Pero parang wala naman dun. Okay, search natin electricity. Meron naman siya dito sa performance standard. Ayun. Pero parang siguro sa version 1 ito. Yan natin. Yes, sa version 1 siya. So, andun sa version 1 yung mga hinahanap natin kanina. So, paano yung DepEd? Ano ang gagamitin talaga? Okay, meron mga wala, meron mga meron. Ayan, so we have here earth science, tectonics, first term, so second term, third term. O saka lumabas yung renewable and non-renewable, which is itong kanina sa version 2, wala siya. Okay, so siguro naman magkakaroon tayo dito ng orientation and clarification kung ano talaga yung gagamitin natin. But for now, ayan, kahit paano nagkaroon ako ng glimpse dito sa magiging bagong budget of work. Although I'm teaching grade 11 science, general science, gagawa din ako ng video about that. Mahalaga rin alam din natin as high school teacher yung magiging budget of work sa ibang lalo na sa amin. Minsan nakagkakaroon din ako ng load na pang junior high school, so kailangan talaga nag-a-adapt ako dun sa changes din dun sa may new budget works lalo na ngayon. So bago to lahat sa atin yung 3-term calendar. So hoping for successful implementation nito, and sana makatulong nga talaga siya sa problem natin na when it comes to scheduling of activities and scheduling of teaching, sa pagbabudget ng mga competencies na lahat na yan ay maituro sana natin at magamit talaga natin yung academic weeks sa pagtuturo dito sa 3-term school calendar in the basic education. So medyo mahaba yung video na to, pero maraming salamat sa inyong panonood. And although may mga mistakes kasi one time no edit, no filter tong aking reaction. So if you want to access this document, pwede nyo siyang i-download sa DepEd site na naka-attach dito sa link sa pinakadulo ng memo na to. So we have here for different subjects. Ayan, so sa science, ito yung link that will lead you to the budget of works analysis ng DepEd. So once again, I'm your online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.